narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu ng matagal at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan, at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na wag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lang kami sa mga baboy." At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibat ng takbo tungo sa pangpang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tignan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inaalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matinuna ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo." Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Good afternoon po sa inyong lahat. At mga kapatid, ilang sandali na lamang po sa araw na ito, 29 ng Enero, mamaya-maya lamang ay formal na pong ipakikilala ang ating simbahan ng Quiapo bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, ngayon pa lamang, bigyan natin ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, isang mas malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na pong Jesus Nazareno. Ano ang ibig sabihin ng gagawin natin mamaya? Ang ating pong simbahan ay tunay na ipakikilala bilang dambana kung saan ang mga nagmamahal naniniwala sa poong Jesus Nazareno ay nagtatagpo, ay nagkikita-kita upang ipahayag ang ating pasasalamat at pagmamahal sa poong Jesus Nazareno. Tunay na ang simbahan na ito ay simbahan ng biyaya at himala. Lahat ng nakatanggap ng biyaya at himala mula sa poong Nazareno, pumalakpak muli ng mas malakas. Sabihin natin ng malakas, "Thank you, Lord." At yun naman po ang dahilan kung bakit ang simbahan na ito ay itatalaga bilang dambana. Lugar na kung saan tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa tao. Na tayo ay kanyang tutulungan sa ating pasanin. Na tayo ay kanyang ililigtas sa panganib at kaaway. Na tayo ay tatanggap ng matagal na nating ipinapakiusap, magandang resulta, kalusugan, at I am sure, marami ng deboto ang pinagaling ng poong Jesus Nazareno. Amen? Nang dumating si Kristo sa mundo, marami siyang tinapos. Tinapos ni Kristo ang matagal ng paghihirap ng maraming tao dahil sa kasalanan, dahil sa kasamaan, dahil sa kahirapan. At isang matinding mukha ng kahirapan ang pagkakaroon ng karamdaman o sakit. Kaya nga sa ating ebanghelyo, muli nating narinig ang isang malaking himalang ginawa ni Kristo. Doon sa lalaking matagal nang pinahihirapan ng demonyo. Tandaan natin ang sabi ng unang bahagi ng ebanghelyo, matagal na siyang pinahihirapan ng masamang espiritu. At walang magawa. Kasi kahit kadena, nakakalag, nasisira. Walang makapagpalaya sa kanya. Kaya nang dumating si Kristo, ito kakaiba. Ano ang kakaiba sa pagpapagaling ngayon ni Kristo doon sa may sakit? Dati-dati sasabihin lang ni Kristo, tumayo ka, lumakad ka, dumilat ka, bumangon ka. Inuutusan niya. At minsan pa meron siyang pinagaling na inaalihan din ng demonyo. Anong sabi ni Kristo? Tumahimik ka. Huwag kang magsasalita. Pero anong bago sa ebanghelyo natin? Mapapansin ho ninyo, hindi kagad din sinabi ni Kristong, lumayas kayo. Ano ang tanong ni Kristo doon sa demonyo? Anong pangalan mo? Magpakilala ka. Mga kapatid, araw-araw, kayang gumawa ng himala ng Diyos. Kayang ibigay kagad ng Diyos ang kailangan mo at hinihingi mo. Pero ang gusto ng Panginoon, sabihin mo, para siyang isang magulang. Ang isang magulang, hindi titigil hanggat hindi sinasabi ng anak kung anong gusto mo. Anak,
Anong masakit sa iyo? Anong mabigat? Anong hindi mo kaya? Anong ayaw mo na? Sabihin mo. Pangalanan mo. At mga kapatid, araw-araw, tuwing pupunta tayo sa dambanang ito, tuwing pupunta tayo sa simbahan na ito, huwag kang mahiya. Husgahan ka man ng iba, sa harap ng Diyos, mahalaga ka. Hindi ka man tanggapin at tanggihan ka ng iba, sa loob ng simbahang ito, tinatanggap ka niya. Kaya tuwing papasok ka ng simbahan na ito, haharap ka sa kanyang mukha at sabihin mo kung anong masakit sa iyo. Sabihin mo anong hindi mo na kaya. Sabihin mo anong gusto mo. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sana kapag tayo po ay nagdadasal, kapag tayo po ay lumalapit at humihingi sa Kanya, huwag mong kalilimutan, hindi lang ikaw ang may gusto, ang nahihirapan at nangangailangan. Bago natin formal na ipakilala ang dambanang ito, sana ipakilala natin araw-araw ang Poong Nazareno kahit wala ka sa simbahang ito. Saan ka man mapunta, kahit kailan, makikilala kang deboto kung kaya mong ipakilala sa iyong ugali at ginagawa si Kristong pinaniniwalaan mo. Amen.